Lumaki po siya tapos dumudugo. Takot po yung mister ko kaya po nag-decide po kami mag-asawa na magpa-check up po sa Batangas. Hanggang nakalima po akong biopsy no na yun po yung pang-anim na biopsy. Doon po lumabas yung stage 3B breast cancer. Talaga po pag kinikimo, talaga ang pakiramdam ko po ng mga panahon na yun, talagang hopeless po na parang gusto ko na rin minsan bumitaw at nahihirapan na ako, nahihirapan na rin yung mister ko, yung gastos ko. Ako po si Cheryl Ibora, 32 years old, taga Barangay 4, Tanawan City, Batangas po. Nagkaroon po ako ng stage 3B breast cancer. Way back 2018 po, mayroon po akong nakapasa breast ko, sa left breast ko na maliit lang po siya na gabutil, parang gabutil ng mais. Naliligo po ako noon, hindi ko po siya pinansin. Nag 2019 po, ng parang mga June po noon, bigla po siyang lumaki. Takot po yung mister ko kaya po nag-decide po kami mag-asawa na magpa-check up po sa Batangas. Tapos almost yung buong 2019 po, check up lang po, tapos biopsy, hanggang nakalima po akong biopsy no na ang lumabas pong result ay TB breast daw po. Pagka TB breast po, nag-TB dots naman po ako. Tapos parang nag-trigger pa, pag inom ko po ng TB dots na yun, nag-trigger po yung sugat. Lumaki po siya, tapos dumudugo. Tapos ng 2019 po, ng November at December po, na-confine po ako, pa po nang bumaba po ang hemoglobin ko. Tapos by December ho, yun po yung pang-anim na biopsy, doon po lumabas yung stage 3B breast cancer. By 2021 na po, nag-start na po ako ng chemo po. Gastos ho, talagang nakakapaiyak ho ang, syempre, pabalik-balik ho kami. Sa isang linggo, minsan 3 beses ho kami nasa Batangas na biyahe po. Biyahe lang po kami mag-asawa. Na madaling araw ho, nabiyahe na kami para maaga ho kami sa pila. Mga panahon na po yun ay talagang napakahirap din ho. Gawa ng pag hindi po tama yung hemoglobin, confine, 5 days. 5 days kang sasalina ng dugo, gastos. Tapos ho, ang asawa ko po, sakripisyo sa trabaho. Talaga po pag kinikimo, talaga ang pakiramdam ko po ng mga panahon na yun, talagang hopeless po na parang gusto ko na rin minsan bumitaw at nahihirapan na ako, nahihirapan na rin yung mister ko, yung gastos ho. Dumating na po sa point na humihingi na po kami sa social media sa mga kaibigan namin ng tulong. Tapos po may nakapansin po dun sa post ng mister ko na member po ng Senior Greens na tulungan niyo po kami na mabigyan ng Senior Greens. Nag-take po ako ng 2 ng gabi, tapos 2 ng umaga. Pag katanghalian po, yung paghapo ng mukha ko nawala. Humupa na po siya. Ang ginawa niya po, pinatry niya rin po na kung ano magiging side effect sa akin ng product ng Senior Greens po. Ay awa naman po ng Diyos. Almost 1 month and a half yata po, napansin ko talaga yung pagduruguho niya, tumigil. Kung tutusin, tumigil po. Ano po siya, yung sugat niya po dati na nabuka, ngayon yung inagsasara na po. Parang mas gusto ko po yung ngayon kaysa po nung dati na nagkikimo ko na halos wala po akong magawa sa bahay, na nakahiga lang. Ngayon ho, nakakapagluto po ako. So pagsisilbihan ko po ang aking asawa ng maayos. Laking pasasalamat ko rin ho sa Senior Greens kasi never po ako nakaramdam ng pagod, ng sakit ng katawan. Pero nabigyan ulit ako ng another life, tapos gusto ko ituloy yung mga pangarap namin. Kahit hindi na ho kami yung magkaanak ng aking asawa, basta ho kami masaya at mas malusog, wala akong sakit. Kasi po, pakiramdam po sa pag-inom ko po ng Senior Greens, sa totoo lang, ibang-iba po. At parang pag pumunta po ako ng Batangas, baka ho magulat na ho yung doktor ko. Kasi ho, nung talagang nakita nila ako na parang nagtang gulay, ay baka ho magtaka sila, baka magtanong kung anong iniinom ko. Malaking pasasalamat ko po sa Senior Greens. Ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.